will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong natanggap dito na magandang video, magandang marker ito. Ito ay napakalaking parang paa, parang sapatos at parang ding barko kung tingnan. Padala sa atin ng ating ka-TH si Vernon Labial. Meron siyang mga upload sa Facebook, paki-bisita nyo na rin. Alright, so sa tingin ko naman ay parang meron talagang kwento ang mga markers na narito. Kaya ito ay atin bigyan ng analysis pagkatapos natin panoorin ang video na to. Bro, ang imong request nga lamisa pabidyuhan. Muna siya, mura siya og kuan bro. Mura siya og porma sa tiil nga dako, nara siya o. Unya dito dapit sa may taas nga bahin, naa siya gi-cutting. Naa siya gi-cutting nga mura siya og kanang uluhan header sa katre. Oh, naa siya o. Tuyo gid siya pag kuan kanang cutting. Kini siya. Muna siya ang sa ibabaw bro. Amo na ni siyang gihinluan. Kilid. Ang porma niya mura siya og tiil nga dako kayo siya nga tiil. Pero wala siya yung mga kanaang mga kuyamoy. Tanaw na to diri sa kilid bro. Tanaw na to diri sa kilid nga bahin. Kaya nakapatong ra ni siya. Gipatong ni siya sa mga bato. Unya ang diri dapit sa ibabaw nga medyo siya halo. Naa siya buak. Mura siya og kuan ra gipatong ra siya now. Kita nimo na iyang mga liki now. Nara. Paingon ni siya dito sa may yang ubos nga parte. Diri ni siya nagkonekta sa kanang iyang header dapit. Now nara siya. Nya diri sa likod po. Mura siya og hagdanan. Mura siya og hagdanan. Tibo gamay loy. Oh, na. Pasaka ka diri. Kani siya. Muni iyang diri sa uluhan dapit nga bahin. Oh, cutting gid siya. Muna siya ang porma niya bro. Oh, mura siya og tiil nga dako kayo. Dako kayo nga tiil. Tanaw na tong ilalom ani bro, kay nakapatong ra ni siya sa mga bato. Lapad gyapon kay siya. Oh, muna siyang ilalom niya bro. Gipatong siya sa mga bato. Unya ang ibabaw niya ani bro katong na ay akong giikuan sa imo nga nay bangko. Unya diri sa unahan awani sa naloy na ay gihimo nga aruhid. Kita niya wow, kana siya. Oh, kanang gihinluan. Aruhid na siya, diri na siya nagtudlo sa lamisa. Diri sa lamisa, narana. Kita nimo akong atrasan gamay. Para makita gini mo. Kini siya, sa kong tiil. Muna siya ang lamisa. Kini ang nasa kong tiil. Unya balik ta diri sa unahan bro. Aron makita gini mo tanan detalyado gini atong pag hatag nimo sa video. Naog ko diri. Pasaka ko diri. Kita din nimo ang bangko nasa ibabaw nga bahin ang bangko. Muna siya ang bangko. Muna siya ang bangko bro. Na iyang patungan mura siya hagdanan. Gikan dire primero nga isa ka pangkog pasaka ka dire din katunob ay din sa saka ka dire. Lingkod na din ka dire sa bangko. Muna ni siya ang porma sa bangko. Plaster kayo. Oh.
Plastar kayo bro. Balik ta dire sa lamisa. Ugak siya. Na siya ay porsyon nga halo. Oo. Oo. Pero gitistingan ako ni sa akong gamit, wala siya maditik. Amot lang ka kung sa nga klase ni Dani kung namangaling sulod. Wala ko kabalo kung sulod ani mo na siya ang purma niya mura gid siya. Dako kay nga tiil. Oh. Oh, halo. Uyog. Ina naglapos man ni diri day ang kuno. Lapos ang bangag. O iyang liki. Iyang liki diri. Iyang liki. Plaster kay nindot kay siya tanawon bro. Dos. Dos yang liki. Plaster kay gayo. Na ako diri karon nakapatong ani sa bato pod nga ibabaw ani niya nga bato na plaster kay sa nga tanan. Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Ito ng ating partial analysis sa inyong nakitang marker. Well, atin muna tingnan kung anong klaseng paa ito, kung paa. Okay, so kung ito'y isang paa, ito'y right foot marker o right shoe. Kung sapatos man ay right shoe. Well, meron siyang tinawag nyo na header, ito. So kung side view sa ay para siyang nakaganito. Meron siyang header nakaganyan. Ayan, kaya sa tingin ko kung hindi yan sapatos, hindi pa well, yan ay isang maliit na barko. Meron siya, pinatong siya sa mga bato, di ba? Pinatong siya dito. Ito yung lupa. So parang may mga nakasupport na bato sa baba. Well, itong parte dito, yan ay isang prospect. Well, kung ito'y barko, unahin natin sa teorya na barko. Kung ito'y barko, ang laman ng barko ay nasa loob talaga yan ng barko. Saan nyo ba ilalagay ang kargamento kapag may barko? E di sa kalagitnaan ng barko. So, alin ba ang gitnaan yan? So, itong bato ay malapad. Sa baba niya ay parang may uka, di ba? Para may meron siyang bakanting kunting space dito, di ba? So, yan yung ating prospect or suspect natin yan. Tayo yung nagsuspect na meron dito. So kung merong mga nakabaon dyan, yan ay mababaw lang dahil sa mahirap yan hukayin kasi merong bato sa ibabaw na malaki. So ito yung ating unang suspect natin na nandyan. Kaya kung gamitan nyo yan ng dowsing man o detector o kung ano man, kapag iikot dito sa gitna ng bato, ibig sabihin yan, under sa bato, so ito na portion yon. Ngayon, bakit nilagyan ito ng header? Para malaman natin ang direksyon. Ang header ay stopper yan. Parang stopper siya. So, stop dyan. Ibig sabihin, wag na doon. So, wag na dito. Wag na dyan. Wag na yung papuntang kanan kasi meron ng stopper. Kung katri pa yan o kama, yan nga ay header at stopper yan ang ulo. So, ibig sabihin, ay dito tayo pupunta na direksyon. Ayan, kasi merong stopper dito yung tinawag nyo na header. So, papunta roon. Ito yung pangalawang gawin. Pagkatapos hukayin ng under nito, within 2 meters, kung walang makita, tigil na at sundan na yung tinuturo ng dulo ng sinabi nyong malaking paa or sapatos. Sa tingin ko ay maliit na barko dahil meron siyang sa likod, di ba, na stopper. Okay, so tingnan natin ang side view nito. Side view. Okay, so saan na ba yung side view? So ito na yung nakaharap tayo. So meron siyang ito, kung ito man ay man-made na line, so yan nagsasabi na siya na papunta nga dito ang direksyon, mga kababayan.
mga ka-TH. So papunta nga dito. Ito ang sundan, itong linya. At dahil may sapatos yan, or parang sapatos nga siya tingnan, sa tingin ko rin ay may barko, ay parang barko dahil meron nga ang ganito. Pwede rin binaliktad na sapatos, no? Pwede rin tikod itong header, pwedeng siya yung tikod at nabaliktad. Ngayon na ito, tingnan nyo to, kung malalim yan, ay pwedeng marker ito. Ito yung sign pa rin ito na mayroong treasure. So, item. And then line, magkasama sila. So, sundan ang direksyon ng linya at saka paa. Dalawa yan eh. So, ito talaga yung direksyon niya kung meron. Ngayon itong circle dito, nagsasabi lang yan ng distansya. Pinaka-distansya ng dot ay 4 and 5 meters. Kung hindi 4, 5. So, i-detect nyo ang harapan nito sa 4 to 5 distance. Kapag mag-positive ang detection, pwede ngang nandyan nakabaon. Sa harap ha. So, ibig sabihin, kung nagaganyan yan, ito yung header, ito yung parang paa na parang sapatos. So, nakaharap siya doon. So, dito lang, 4 to 5 meters sa harapan. 4 to 5 meters ang hukayin. So, 2 metros. 2 metros ang laki ng butas sa paghukay. Okay, so tingnan natin ang ibabaw pa nito. So, ito yung header. Sabi nyo ay parang may bitak. Well, minsan kasi ang bato ay talagang may bitak yan dahil sa tinawag na withering, yung panahon pagbasa, pag-ulan, pagsikat ng araw, may ano yan eh, merong epekto yan sa mga bato. Minsan nga ang bato ay nabibiyak ng kusa dahil sa sobrang init. So meron talagang mga bitak or liki na ganyan. So para malaman ay pwedeng imuel nyo or chisilin. Chisil nyo yung bitak para mabiyak at makita kung may laman. Ito naman yung sinabi nyong upuan. Well, pwede siyang maupuan pero hindi talaga siya kinurba na upuan. So siya ay natural na upuan. Kasi yung nakita kong upuan ay ginanito talaga eh. Upuan talaga siya na bato. Nagaganyan talaga ang itsura. Upuan talaga siya na kinarb. Ito kasi nasa gilid ng bundok. Upuan din siya pero siya ay natural na carvings. Hindi siya man-made. So ganun po man, nakaharap siya sa baba nito ay yung malapad na parang sapatos na atin. Ito yung sa baba niya nakadungaw. Bali kung nakaupo ka dito, nakadungaw ka sa malapad na bato. Well, balikan natin yung malapad na bato kasi nandiyan ang item eh. So kung wala sa under sa kanya, ay nasa unahan niya. Ito yung under eh. So hukayin nyo yan ng 2 meters deep. Sinuksok lang yan dyan kapag meron, sinuksok lang yan. Nakalagay yan sa yung parang battery na plastic. Kasi meron kaming nakitang ganyan na nakalagay ang item sa parang battery na plastic. Although parang walang plastic nung unang panahon eh. Pero para siyang plastic na nabasag. Pwedeng mabasag na plastic. Nilalagyan nila ng mga giveaway. So, i-clearing nyo ito under kasi pwedeng under lang ang marka dyan dahil ito'y barko. Well, meron siyang ano dito. Ito. Parang man-made to ah. Nagaganyan. So ito'y puwitan yata ng paa kasi narito yung hagdan papuntang upuan.
So meron ngang ano diyan. Merong item diyan kasi merong carving eh. Itong ito carving yan eh. Kinarve yan na sign. So may item nga diyan, mga katiit. So ito yung front view. Aming the top view, so papunta doon ang ating item. 4 to 5 meters distance. Pagkatapos yung hukayin tong dito sa baba ng bato na yan, kapag wala, tsaka tirahin nyo na ang 4 to 5 meters. Okay, at bago kayo maghukay, i-detect nyo muna kung merong detection ang 4 to 5 meters or meron bang detection itong under. Pero minsan hindi nag-detect ang treasure kasi kung diamond, hindi nagdi-detect ang diamonds at gemstone kasi hindi nga sila metal. So, hukayin pa rin kahit na walang detection. Hukayin pa rin sa binigay natin na measurement kasi yun ang mga karaniwan na nilagyan ng mga sukat. Alright, sige magpaalam na mga katiits. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. At meron nga palang nabasa ko na komento kanina sa isang upload ko na sabi, napakalaking pagkakamali ko raw ang pagbasa ng mga signs. Dapat daw sundan ay dowsing or pendulum. Sa akin wala yan. Kahit walang dowsing, walang pendulum, walang scanner, walang detector, ang aking mastery ay ang pagbasa ng mga signs. So kahit walang mga gamit, meron tayong analysis through signs, makikita natin ang directions. Kaya inuuna ko muna kapag pumunta ako ng site, inuuna ko pagtingin ang kahulugan ng mga sign. Tapos ituturo ko na doon. And then saka namin i-detect kung meron nga bang detection sa tinuro ng mga signs. At kapag merong detection, ibig sabihin ay tama yung analysis. Hindi yung unahin niyo muna pag dowsing, pag pendulum ang lugar, tapos sabihin mo dito, anong pinagbasihan niyo? Wala namang signs. Walang binasa. Ang sa akin, dalawa yan. Una ako sa pag-decode ng mga signs, ituturo ko ang direksyon, tsaka ko ituro kung saan mag-detect. At kapag mag-detect ng positive, well, yun na yung time na atin i-test dig. Kaya maganda talaga mga kababayan, mga katiets, na i-master nyo ang pagbasa ng mga signs, mga meaning. Tumingin kayo sa mga libro na mga legit, ang mga kahulugan. Ang sa akin ay nagumpisa ako sa mga libro, pero sa katagal-tagalan ko na sa pag-akyat ng mga bundok na may nakita akong mga recovered through signs, kaya nalalaman ko na ang mga sign na kahulugan. Dahil sa ang tagal-tagal na, mga 30 years na yata ako na hindi pa ako nag-vlog ay sumusuot na ako sa mga bundok eh, mga kababayan. Kaya ako mismo, through experience, mayroon na akong sariling vocabulary ko ng mga signs na hindi nakikita sa internet. Kaya sa mga gustong makipag-argumento ay okay lang, patuloy yung paniniwala nyo. Basta't ang sabi ko, ang signs and symbols ay mas importante yan sa detector. Tapos na ako sa detector. Kita nyo naman noon, ang dami-dami kong gamit. Ngayon mas naniniwala ako 70% sa mga signs and symbols kaysa tinuturo ng mga scanner o detector. Ayan ay 30% lang para sa akin. Okay, so ayan. So kung magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat din kay Vernon Labial sa ating video na featured sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam.